Welcome sa ating vlog. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng basic graph at tips para mapabilis ang ating mga trabaho. Okay, let's start. Kulang ng isa. Wait. I-start ko lang to. Lagyan ko lang ng data tong isang lagyan lang natin ng value. Okay, correct ko lang yung YTD natin. Mukhang mali. Ba ito naka-December na since ang aking data ay naka-December na. Okay, dito may sample data ako para makagawa tayo ng mga basic graph. Nagturo sa inyo yung mga symbol lang. Ang una natin gagawin yung annual. Nagawa natin yan ng graph. Ayan. Pwede nyo i-highlight to lahat. And then may makikita kayong icon dito. Click nyo lang yan. And then punta kayo sa chart. And then cluster. Kung wala dito sa option, pwede kayo pumunta sa more. Tapos all chart. And then pili kayo dyan kung line, bar, area. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Pero usually ito yung ginagamit. Click natin yan. Okay, meron na tayong graph. Pero dito hindi nyo pa ito ma-analyze kasi hindi kita ang data. Bar lang talaga. Edit natin yan mamaya. Ituturo ko pa sa inyo yung isang madali. Kung hindi nyo makita o hindi lumalabas yung icon dun, punta kayo sa insert. And then dito sa panel may makita kayong chart. Punta kayo dyan. Pwede nyo i-highlight yan. Tapos recommended chart, pwede yan. Tapos all chart ulit, same lang. Pili kayo kung anong gusto nyo. Or kung hindi naman, pili kayo dyan, line. And then may lalabas dyan. Makikita nyo na blanco lang. Ngayon, ang gagawin natin, since dito, shortcut kasi itong isa. Yung highlight natin, may makita kang icon dyan. Shortcut yan dito kasi blanco. Totally walang laman. Hindi kagaya dito ng bilis. Isang highlight mo na, and then pindot lang, meron na. Dito sa insert, wala. And then, paano natin lalagyan ng laman yan? Right click natin itong blanco na ito. Right click, select data. And then, add. Gawa tayong chart title kung anong gusto natin. Kunyari, annual. And then, delete natin ito. Pindutin natin kung anong details yung kukunin natin o gusto natin lumabas sa graph. Ang pinili ko dito ay annual, yung annual muna. And then, okay. Kung papansin nyo dito sa una kong ginawa dun sa may icon ko na click, 1, 2, 3, hanggang 13 to. Wala pa siyang data. Dito, pwede mo kasi siyang i-edit na para hindi na kagad lalabas ng ganyan. Punta kayo dito sa edit. And then, kung ano yung y-axis nya, itong click nyo. Yan. And then, lalabas dun sa baba. And then, okay. Nakikita nyo, 2012 to 2014. Like dito sa isa na hindi. May nakagets ba? Okay. Ang gets nyo naman. And then, kung paano lumabas tong mga data na kinuha ko. May makikipansin kayo, may plus sign. Pindutin nyo lang yan. And then,
data labels. Check nyo lang yan para lumabas yung mga amount nya o yung data. Pwede nyo i-click yan para hindi naman pangit tignan. Oops. Kasi nyo kasi dikit-dikit. Pwede nyo naman i-move yan. Click nyo lang para hindi dun sa linya dikit. Masyado kasing dikit kagaya nito. Double click nyo lang para maklik nyo siya ng single. Pag one click kasi lahat siya. Double click nyo lang. Yan. Meron na tayong simple graph. Pero syempre magdi-design pa tayo. Usually ako pag ako gumagawa ng mga graph, inaalis ko na yung title Ay. Ayan. Kasi madalas yung ginagawa ko na to sa PowerPoint, and doon na ako naglalagay ng mga title para hindi masyadong redundant. And then ito, itong kulay nito para mabago, double click lang yan. Oops, click nyo lang itong line na yan, then punta kayo dito, may lalabas dyan na panel, punta kayo dyan, tapos punta kayo sa line kung hindi siya nakaklik, pero automatic na pupunta lagi yan dyan. And then pak, yan, nagbago ng kulay. Depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Okay, magandang kulay. Ito blue tayo. Ayan. And then dun sa marker, kung gusto nyo baguhin ang kulay, punta kayo sa marker, baguhin ulit. Yellow naman. Ayan. Okay. Ayan. Meron na kayong simple graph. And then kung gusto nyo pampalakihin o paliitin to, bibigyan ko kayo ng tricks. Pangit naman kasi kung ganitong 40 million na numbers yung nakalagay, imbis na may shortcut na lang. Bibigyan ko kayo ng tricks kung paano ito papalitan. Ayan. Double click nyo lang yan, may lalabas dito. Punta kayo sa may parang bar dyan sa gilid, and then numbers, and then dito sa format code, gagawa tayo ng code para doon. Para maging shortcut siya ng 1M, kayo bahala. Lalagay ko na lang dito sa ito 999,000. Hindi ko makita. And then gasa sorry. And then medium na lang natin. And then general para and then add. Ayun, sorry, mali tayo ng type. Ayan, sorry.
Hindi tayo ng type Yan, kung makikita nyo, meron ng shortcut na yung kanina nating numbers. Kaya kung papansin nyo, tinignan ko pa yung code ko. May na-miss akong comma dito. Hinad ko lang para magkaganyan siya. Pwede nyo rin itong palitan na million para nakasulat millions. Okay. And then, kung gusto nyo lakayan yung font, punta kayo sa home. And then, may makita kayong upper na malaking A dito. Pinutin nyo lang. And then, kung gusto nyo rin siyang palitan ng kulay, punta kayo sa home ulit. And then, pinutin nyo lang to. Ito, may color na to. And then, pili kayo kung anong gusto nyo kulay. Ayan. Magandang kulay. Lock na lang natin. Tapos bold. Para medyo kita. Same din dito. Click nyo to. Home ulit. And then, lakayan natin konti. Tapos bold. Tapos black natin. Medyo gray siya. Ayan. Okay. Meron na kayong simple graph na pwedeng i-attach sa presentation. Okay. Ito. Sunod natin ito. Itong graph na to. Kung kanina tinuro ko yung sa insert, ito ngayon naman yung sa shortcut kung paano mababago yung nasa baba. Right click, tapos select data, tapos edit nyo lang, palitan nyo lang sa edit, highlight nyo lang itong nasa taas na to, itong nasa taas, and then okay, papansin nyo nagbago na, ayun, okay na, meron na kayong simple data. And then, kung papalitan ito ng kulay, ayan, right click nyo lang, tapos pili kayo ulit kung anong gusto nyo ng kulay. Ayan, blue. And then, sa data, para malagyan nyo ng data, punta kayo sa data label, check nyo lang yan. And then, move nyo na lang para hindi sila masyadong dikit-dikit. Kasi natin yung chart title. Okay. Hindi kasi ako na dyan. Okay. Ang next naman natin ngayon ay gumawa ng magkasamang graph. Muna tayo sa insert ulit. Pero ako mas okay sa akin na dito ako nag-i-start sa insert kaysa dito sa may icon. Parang mas nadadalian ako pagdating dito sa insert. Kuha tayo dito. Ano bang ganda? Ito na lang. Ito na lang. Hindi natin ito sa baba. Mas madali naman yung sa icon. Lang parang mas okay sa akin sa insert kasi walang data. Iwas mali ba? And then right click natin ulit, select data kung anong gusto natin kuning data. Mag-add tayo. For example, annual to. Annual, kunin natin yung annual. Dito pagsasamahin natin yung dalawang graph. Kung kanina yung isa lang, ngayon dalawa pagsasamahin natin, si annual at si YTD. Okay, tas edit. Kunin natin to para may comparative tayo sa year. And then okay. Ayan, makikita nyo meron na tayong graph. Yan na si annual. And then, paano natin ngayon i-add si YTD?
Right click ulit yan, tapos select data, add YTD na. Then YTD, select natin si data ng YTD, and then okay, nakikita natin dito sa baba. Then okay muna natin, ayun si YTD. And then kung hindi nyo malalaman kung ano si YTD kasi walang value, lagay natin si legend sa baba, bottom. Ayan, kayong bahala kung top, left, right, para mas maganda sa bottom eh. Ayan. Ayan, wala siyang laman, lagyan natin ng mga data label. Ayan, move natin para wait lang ha. Dito naman hindi kayo malilito kasi may mga lines siya. Kung saan siya nakalagay, kaya kahit saan nyo ilagay yan, hindi kayo malilito. Ayan, diba? Biglang ayusin lang muna natin para hindi magulo. Dito ko na nga sa bahay ba. Ayan. Mayroon tayong two graphs. Ngayon kung paano natin edit natin ito ulit, kung paano to. Double click. Kagandahan dito kasi para yan. Galing ka komplikado si code pag nagkamali ka. Yan, may shortcut na siya. And then medyo lumaki yung graph natin. And then paano natin lalagyan ng isa pang ganito sa kabila. Click lang natin yan. Wait lang. Punta tayo dito sa may right side na parang bar ulit. Basta click nyo to kasi pag dito, pag ito ang click nyo, iba naman yung lalabas. Ayan, mapapansin nyo, iba yung lalabas sa kanya. Kaya kailangan pindutin nyo to para iba naman yung lumabas. Kung mapapansin nyo dito, nung kinilik ko yung line, ito yung lumabas. Click natin po sa secondary para lumabas din yung magko-combine.
pala nag-merge sila kasi parehas lang ng data. Teka lang, baguhin natin yung data nito. Para naman maiba. Para pag pinagsama natin, yan, mapapansin nyo binago ko muna yung data ni YTD kasi para makita nyo yung difference. Ayun, mapansin nyo kanina kasi nagsama kasi pareho sila ng data, nagpatong. Ngayon gagawin natin same dun sa kanina para move natin dito. Tingnan natin kung kaya i-move. Ito na lang. Yun. Medyo magkalapit, mahirap yung data. Medyo babaan pa natin. Pansin nyo, nagbabago ang automatic yung graph natin. Medyo malayo na. Move na natin to since ito yung si orange. Ayan. Dito medyo magulo siya pagka kay graph mo ginawa Mamaya testing natin sa mga bar, mas madaling makita. Pag dito hindi, medyo mahirap. Kasi halos magkatikit yung linya. Nakita ko lang muna sa inyo ito para meron kayong basis. Yan, may mga line naman kaya hindi kayo malilito. And then same ito. Naglakayan natin ng konti. And then ito, baguhin na lang natin ng sulat para hindi kayo malito. Yan. Katulad niyan, mali pala ako. Parehas lang. Ito sa baba. Yan. Meron na kayong 2 graphs. Pwede nyo nang ina-analyze yan. And then gawin natin sa mga bar. Pangit dito sa line magkakadikit. And then punta kayo sa insert. Dito naman tayo sa sa may shortcut. Ayan, para naman dito tayo sa cluster na para mabilis. Ayun and then dito right click na lang to, select data, same dun sa ginawa natin kanina. Edit ko muna to, annual na lang muna to, annual. And then edit ko ito at tayo ng YTD. Select ko to. Hindi ko
ko na to dadagdagan ng D kasi nag-i-stop yung recording eh. Yun yung shortcut key ko. Okay. Ngayon din natin to para mas okay. Boom. Ayun no, kita nyo si YTDI orange. Yan, mas madali dito na i-compare kesa dun sa line kanina. Paano naman kung tatlo? Okay, add natin tatlo. Add naman natin si average. Ayan, si average naman. Tingnan lang natin. Ayan, dito ulit. Tapos, okay. Boom. Yun. Kita nyo, dito. Doon lang kadali gawa ng graph. And then ito, copy ko na lang yung mag-type. And then kung anong gusto nyong kulay, kayo nang bahala kung gusto nyong palitan. Ayan, right click nyo lang para mabilis. Ito si red. Ayan, makakit sa mata. Ayan, blue. Itong maliliit. Ayan. Magandang kulay para sa kanya. Si violet. Ayan. Lagyan lang natin sila ulit ng mga data labels. Dito medyo mahirap din pero mas okay na compare dun sa kanina. I-move nyo na lang to kung saan nyo gusto para hindi dikit-dikit yung niya nakasulat para mabasa. Mga simple tricks, hindi ko na ito gagawin, masyado matagal kung isa-isahin ko pa to, pero ganun lang naman yung mga simple na and then doon naman tayo sa pie. Gawa tayo ng pie dito tayo sa YTD naman na yung mag-umpisa. Tapos chart, wala si pie, sa more pie tayo. Ayan, and then okay natin, right click, select data, edit, tapos and then yun, and then okay, yun na si pie chart. Lagay natin sa gilid yung label legend. Ayan, sana may tutunan kayo. Outside natin. Ayan, diba? Ang ganda. Ganyan kasimple lang yung paggawa ng mga chart. Okay, masyadong malaki. And that's it. Sana may natutunan kayo sa aking video. Para sa susunod ulit na video makagawa tayo ng iba pang mga tips and tricks.